Mula ngayon, ang digmaan sa pagitan ng liwanag at hilaga ay wala ng kinalaman sa akin. Lahat ay may tadhana. Kami ng anak ng yumaong hari. Tapos na ang tadhana namin. Ang utos ko. Ang pundok ng Marilag ay di makikialam sa gobyerno. Isara ang bundok! Apa! Mula ngayon, quits na tayo. Maligayang pagbabalik, General Santos! Pinamunuan ng general ang sandatahang lakas at sumalakay sa hilaga. Nakipagbaka sa lahat. Siya nga ang ating kampeon ng liwanag. General, si Isabel rawang tapat na pag-ibig ng hari. Ano ngayon? Malapit na po ang kasal ninyo sa hari. Isasama niyo ba siya sa palasyo? Bakit hindi na lang... Kahit anak siya ng isang taksil, utos ng hari na pasukuin ang hilaga at iligtas ang bihag. Paano ako susuko dahil lang sa chismis? Malapit na ang kasal ng general at ng hari. Isang-isa ang hukbo at gobyerno ng liwanag. Sa araw na yon, magiging isang magandang kwento na naman. Narito na ang general! Ang trono ng reyna ay sa akin lang. Nakakatakot ang mukha ng general. Magbaskara na lang kayo para di kayo matakot ang hari. Ang dal-dal! Sampal! Anong ginagawa mo? Isabel! Kamahal. Isabel, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Kamahal. Bumalik na si Isabel. Mabutit nakabalik ka. Tayo! Marilag, nagbuwis ng buhay ang tagapagtanggol ng hilaga. Ganito mo ba tratuhin ang anak ng bayani? Nilait niya ang itsura ng general. Dapat lang. Hindi ko alam na ganyan ka ka-sensitive sa itsura. Patawad po, General. Kung alam ko lang, hindi ko na sana sinabi. Nagbuwis ng buhay ang iyong ama para sa bayan. Anong mali sa maliit na pagkakamali? Nagmadali ang tagapagtanggol ng hilaga. Nawala ng 500,000 kawal. Ganyan, bayani pa rin? Ang kamahalan ang maghuhusga. Ang general, pabor sa sarili at mapang-api. Hindi kaya gusto niyang kontrolin ang hukbo? Ako po. Hindi po. Kung gayon, ibigay mo ang medalyang pang-general. Maganda ka sa kasal natin. Mula ngayon, aalagaan kita. Kamahalan! Huwag po kunin ang medalyon! Kailangan ng hukbo ng isang hepe! Pakiusap po, kamahalan! Bawiin ang utos! Walang galang! Bantay! Kalat karinyoso palabas! Pugutan! Ano? Dahil dito lang? Papatayin mo na ako? Kamahalan, isipin niyo po. Marilag, kayo rin ba? Kamahalan, isipin niyo po. Katayin. Tao ko, huwag mong galawin. Nanakit na sa harap ng hari at sinasabi mong wala kang balak mag-aklas.
Kamahalan! Nagpapalakas si Marilan. Kung hindi mapigilan, magiging banta siya. Ang katapatan ng general. Ako ang nakakaalam. Huwag ka nang magsalita ng masama. Lumayas. Marilag. Ikaw? Huwag kang magyabang. Alagat ko si Miguel de la Cruz. Ako ang bahala. Wala po kinalaman ng general. Ako lang po ang managot. Ibigay ang medalyang pang-general. Palalagpasin ko siya. Heto ang medalyang pang-general. Kunin niyo na. General! Dahil ibinigay mo ang medalya, patunay ito ng iyong katapatan. Wakas na ang usaping ito. Mula ngayon, turuan mong sumunod ang mga tauhan mo. Sa kanya, respetuhin mo siya. Mare, may gulo sa Hilaga. Itong medalya, sa'yo lang dapat mapunta para makapahinga ako. Kamahalan. Mauna na po ako. Mare, Kamahalan. 3 taon akong bihag at walang pagsisisi. nitong mga taon, natiis ka. Mula ngayon, ako ang sandalan mo. General, pinamunahan niyo ang sandatahang lakas ng liwanag. Bakit niyo sinuko ang medalyang pang-general? Ayos lang. Kung nasaan ang general, doon ang sandatahang lakas ng liwanag. Isang basurang bakal lang yan. Bigay na lang sa kanya. Para lang sa anak ng isang traidor. Ganito siya sa inyo. Nagbubulag-gulagan. General, magkakas na po. Magkakross na po. Tama na. Isa lang akong tagapang-alaga ng bundok ng Marilag. Pinagbilin ako ng yumaong hari na protektahan ng bayan ng liwanag. Hindi ako mangtataksil. Matapat po kayo, General. Pero nagdududa sa inyo ang hari. Mix. Hula po! General, pinadala po ni Prinsipe Mateo ang pampakinis na gamot. Kailangan ito ng 1,000 taong bulaklak ng bundok. Pag ginamit po, ang sugat sa mukha ng general ay gagaling sa loob ng 7 araw. Hindi po namin mahanap. Napakabait ni Prinsipe Mateo. Tanyag na mabuti si Prinsipe Mateo. Sayang, hindi siya ang hari. Mag-ingat sa salita. Narito na ang general. Kamahalan. Kamahalan. Bakit ka sa kama ng hari? Narito na ang hari. General, nasasaktan mo ako. Isabel, ayos ka lang ba? Kamahalan, ayos lang po ako. Ang lakas po kasi ng general. Para na-dislocate po ang pulso ko. Di ba sinabi ko na alagaan si Isabel? Bakit ka pa rin ganito? Dislocate. Helika. Ipapabalik ko! Ayoko! Ngayon, sinuri lang si Isabel ng doktor. Nagpahinga lang siya sa kama ko. General ka pa naman. Bakit ka pa nag-aalala sa kanya? Ayos ka lang ba? Mari, dali! Tawagin ang doktor! Mari, ayos ka lang ba? Mapahinga ka. Kamahalan. Ako po, na humiga sa kama ng hari, ay hindi nararapat. Mari, may langnat ka. Huwag mo nang isipin yan. Kung iba, hindi ko papayagan. Pero ikaw, ang magiging reyna ko. Magpahinga ka na. Ang kama ko, ikaw lang ang pwedeng humiga.
sabi mo, hayaan na. Sidio! General, si kamahalan mismo ang nadisenyo nito para sa'yo. Masaya ka na ba? Sa susunod, isuot mo ang maskarang ito. Kamahalan, ayaw niyo na ba sa itsura ko? Kamahalan, pinapahalagahan niyo po ba ang itsura ko? Bukas sa handaan, magmaskara ka. Mula ngayon, kung wala ang utos ko, huwag mong alisin. Ako po, susundin ko po. Bakit nakumaskara ang general? Hindi mo ba narinig? Siya raw ay sira ang mukha. Kawawa naman siya. Prinsipe Mateo. General, Salamat po sa kamo, Prinsipe Mateo. laging magalang sa akin ang general. Narito na ang mahalikang hali! Nagpupugay po, kamahalan! Magsi tayo na kayo. Anong nangyayari? Bakit siya nasa trono ng reyna? Kamahalan, Ang pwesto sa tabi niyo ay para sa reyna, kaya labag po sa kaugalian. Kamahalan, kung ganun po, sa baba na lang po ako uupo. Hindi pa magaling ang sugat mo. At may bago ka pang sugat. Huwag ka nang magpahirap. Pero handaan po ito ng general. Basahin ang utos! Sa ngalan ng langit, ang hari ay naguutos. Si Marilac Santos, sa laban sa Hilaga, ay nagligtas kay Isabel. Pinakalooban ng 3,000 ginto at 500,000 pilak. Ito ang utos. Salamat po, kamahalan. Isabel, salamat sa pagligtas mo, General. Marilag, kinagamit ka ng hari para lang iligtas ako. Ngayong nandito na ako, wala ka ng silbi. Isabel, ayos ka lang ba? Kamahalang, nahihilo po ako. Marilac, paulit-ulit mong inapi si Isabel. Isa lang siyang mahinang babae. Kamahalan, ako po ang nagkamali. Nadapa lang po ako. Wala po siyang kasalanan. Ulit-ulit siyang mabait sa'yo. Pero napaka-insecure mo. Sa hinaharap, paano ka magiging huwaran ng bayan at pamunuan ng palasyo? Anong gagawin mo? Tingnan mo to. Ito ang gawa ko. Marilag! Sa harap ko pa lang, ganito ka nakasobra. Sa araw na ikaw na ang reyna, may buhay pa ba si Isabel? Kung gusto niyo kong itiin, gawin niyo na. Akala mo ba talaga na kaya mong kontrolin ang lahat? Wala na ba akong magagawa sa'yo? Ipahayag ang utos! Ita talaga si Isabel bilang reyna. Mari, gagawin kitang reyna. Hinding-hindi kita bibiguin. Sigurado ka. Gagawin mo siyang reyna. Ako, walang papaguhing. Chico. Kamahalan, may kasunduan na kayo ng general. Bakit pa kailangan nito? May kapansanan ng general at walang moral. Paano siya magiging huwaran ng bayan? Ang prinsesa naman, maganda't marangal at anak pa ng bayani. Siya ang pinakamabuting kandidato. maraming nagawa ang general. Kahit hindi siya maging reyna, dapat siyang gawing prinsesa. Siya na ang tagapagtanggol ng bayan.
Sa ganyang mga tagumpay, hihingi pa ba kayo sa hari na ibigay ang kalahati ng kaharian? Tama na, Marilak. Magsorry ka kay Isabel. Gagawin kitang prinsesa ng palasyo. Kapag nagkaanak ang prinsipe, magiging mahalaga ka dahil sa kanya. Ako, hindi ko kailangan ng anak para umangat. Ang trono ng reyna ay hindi ang habol ko. Ikaw! Ang ina ng hari! Kalokohan! Ang kasanyo ng general ay utos ng yumaong hari. Bakit na nagkakadanyan? Ina, si Marilag may kapansanan. Mapapahiya ang bayan. Hindi siya pwedeng maging reyna. Isa pa, hindi ko sinabing di ko siya papakasalan. Gagawin siyang prinsesa ng palasyo. Pareho lang yon. Paano magiging pareho? Ang reyna ang asawa mo! Itinayo ng general ang kaharian para sa yumaong hari. At ikaw pa ang inangat niya. Wala pa bang kaunting pasasalamat? Pero matagal ko nang kakilala si Isabel. Magkababata kami. Si Isabel. Anong karapatan niya maging reyna? Nakalimutan niyo na ba? Isa lang siyang hamak na tao. Kung di dahil sa yumaong hari, paano siya naging general? Marangal ang pinagmula ni Isabel. Anak siya ng tagapagtanggol ng Hilaga. Hari, huwag mong kalimutan na nag-aabang pa rin ang Hilaga. Kung di dahil kay Marilag at sa sandatahang lakas. Ang Hilaga ay gusto makipagkasundo sa liwanag. Hindi sila banta. Ako na ang bahala. Hindi ka na nakikinig sa akin. Sa huli, magsisisi ka. Ako na ang bahala? Ina ng hari. General! Pakusap po. Ina ng hari. Pawalang bisa ang kasunduan. Ngayon nagsalita ka na. Wala nang atrasan. Ang bayan ng liwanag baka masira sa kamay ng hari. Ipatawag ang sugo ng Hilaga para humarap! Ito ang sulat kamay ng hari ng Hilaga. Sana po'y basahin ng maharlikang hari. Labing-anim na lungsod ng Hilaga. Bilang 12. Para pakasalan si General Santos. Ang yabang ng mga barbaro! Lagi nilang sinasalakay ang ating hangganan, ninanakaw ang ating supply, binapahiya ang ating mga tao, at nangangahas pa kayong magmayabang dito. Napakagwapo ng general. Siyang bagay sa pangkat ng lobo ng Hilaga. Ang tamang asawa. Kuya, napakawalang katwiran! Ang mga taga-Hilaga gusto nilang pakasalan ng general ng sandatahang lakas. Dapat silang mamatay! Kamahalan. Kung matutuloy ito, magiging iisa ang ating bayan. At ang digmaan sa hangganan ay matatapos na. Ngayon, kasunduan. Bukas, digmaan na naman. Anong gagawin natin? Prinsip, di kailangan mag-alala. Handog ng hari ng Hilaga ang 16 na lungsod. Tunay na tapat. Bakit pa sila mag-aaway? Tama ka, Dong Ramong. Kuya, pag-isipan nyo! Sana po. Magpasya kayo. Sana po, magpasya kayo! Para sa bayan! Para sa bayan! Magpasya po kayo para sa bayan! Para sa bayan! Kamahalan, liwanag ay may mahusay na pinuno. Ang swerte ng bayan. Mahusay ang hari! Mabuhay! 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 Ang pinakamahusay na hari! Mabuhay! 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 Bulag na hari mga tanga, mga hangal. Ano? Sumusobra ka na! Kalat ka rin siya!
Maharlikang hari, mapang-api si Marilag. Kahit sa digmaan, bawal patayin ang sugo. Paano niya basta-basta pinatay? Kung hindi tayo magpapaliwanag sa hilaga, magkakagiyera na naman sa hangganan. Kung giyera ang gusto, sige. General, ang aking ama, ang tagapagtanggol ng hilaga ay namatay sa digmaan. 3 taon akong bihag, pero nakalimot ako sa galit. Paano ang general, para lang sa sariling interes, magpapadala sa digmaan? Maunaway ng Prinsesa Isabel. Eddie, ikaw na lang. Marilag, binigyan kita ng kapangyarihan at karangalan. Ganito mo ba ako sinasagot? Maharlikang hari, binatay niya ang sugo ngayon. Bukas, baka... Matapat at may danggal ang general para sa bayan. Huwag kang manghinala. Don Ramon, alisin ang sandata niya. Opo, maharlikang hari. Marilag, sumusobra ka na! Kamahalan, hinding-hindi ako papayag. Ang dugo ng mga sundalo at mamamayan hindi dapat masayang. Kung ayaw mo, sabihin mo lang. Pinatay mo ang sugo ng hilaga. Paano na ngayon? Ako ang pumatay. Ako ang mananagot. Paano ka mananagot? Ngayon, ang hilaga ay taos-puso ng nag-alok ng kasal sa general. Isa lang po akong karaniwang tao. Nagtiwala sa akin ang yumaong hari, kaya nakuha ko ang sandatahang lakas ng liwanag at protektahan ng liwanag. Nitong 7 taon, ginampanan ko ang tungkulin ko. Sa aking sarili, tapat ako sa yumaong hari. Mga Gino, 7 taon tayong magkasama. Ngayon, paalam na. General, anong ibig mong sabihin? Kanada! Salamat sa gamo, Prinsipe Mateo. Magaling na ako. Dahil ang hilaga ay ang general ang hinahangad, ako. Nagbibitiw na ako. Tinatanggalan ko ang sarili ko ng titulo. Teka! Gumaling na ang mukha mo. Bakit hindi mo sinabi? At patuloy ka pa rin nagsusuot ng maskara? Pagtataksil sa hari! Hindi, ba't utos niyo po ito? Bukas, sa handaan, magmaskara ka. Mula ngayon, kung wala ang utos ko, huwag mong alisin. Haya na, haya na. Mabuti na rin gumaling ng mukha mo. Nakalimutan ko. May kasunduan pa pala. Alam ko, marami kang tiniis. Magudos ako. Gagawin kitang prinsesa ng palasyo. Mula ngayon, babawi ako sa'yo. Tungkol dito, may sulat ako. Basahin nyo, malalaman nyo. Alam kong lahat. May mga saloobin ka na hirap mong sabihin. Prinsesa Isabel! Doctor! Kamahalan. Dr. Jose, bakit laging hinahimatay si Isabel? Ulat ko po, kamahalan, ang prinsesa ay labis na natakot. Wala pong maluba. Binigyan ko po siya ng gamot para sa kanyang kalma. Magpahinga lang po. Sina? Opo. Nasaan ang sulat? Prinsesa,
Ang sulat po ay galing mismo sa general para sa hari. Kung magtanong po ang hari, Wala akong interes doon. Puro pambobola lang yan sa hari. Tandaan mo, huwag mong hayaan na makita yan ng hari. Kapag naalala niya, ako na ang bahala. Opo, prinsesa. Di ko akalain. Kumaling na pala ang mukha ni Marilag. Buti na lang, napanggap akong mahimatay. Kundi, baka makuha na niya ulit ang hari. Laging epektibo ang diskartehong to. Lagi ko siyang naloloko. Isabel, niloko mo ako. Gising ka na, Isabel. Mahaligang hali, ayos lang po ako. Mabuti naman. May pag-uusapan tayo. Ikaw na po ang bahala, maharlikang hari. Plano kung pakasalan kayo ni Marilag. Masasaktan ka ba? Ang makasal sa inyo, maharlikang hade, sapat na po sa akin. Bakit po ako masasaktan? Kaya lang, mayabang po si ate. Baka ayaw niyang maging prinsesa. Hindi yan mangyayari. Legalo to ng yumaong hari. Maliban kung ang ina ng hari mismo ang magwawakas nito. Kung hindi, dapat pakasalan ako ni Marilag. Wala siyang magagawa. Maharlikang hari, kasalanan ko po. Dahil mahal ko kayo, hindi ko po mapigilan ang nararamdaman ko. Kaya po nagalit si ate sa inyo. Bakit ngayon ko lang napansin na ang iyakin niya pala? Ayos lang. Nantatampo lang si Marilag. Makakapapag-isip din siya pagkatapos ng kasal. Nga pala, yung sulat. Nahihilo po ako. Maharlikang hari, samahan niyo po ako. Sobrang nakakatakot po ng araw na to. Tama na, tama na. Nandito ako. Huwag kang matakot. Sa ngalan ng hari, ito ang utos. Si Isabel, anak ng tagapagtanggol ng Hilaga, dahil sa kanyang kabutihan ay bibigyan ng gintong titulo at alahas at itatalaga bilang reyna. Siya ang ina ng bayan at mamamahala sa palasyo. Mahaligang hari, Erenga. Marilag, talo ka na. Ako lang ang magiging reyna niya. Kahit hamak si Marilag Santos, matatag ang kanyang loob. Ayon sa utos ng yumaong hari, itatala bilang Prinsesa Aurora. Ito ang utos. Ang gusto ng yumaong hari ay si general ang maging reyna. Pero ngayon, sa harap ng lahat, ginawa siyang prinsesa. Isang malaking kahihiyan to. Ay, Ang isang kakaibang tulad ni General, dapat sa digmaan siya. Pero ngayon, nakakulong sa palasyo para sa pabor. Sayang. Bakit wala pa si Prinsesa Aurora? Narito na si Prinsesa Aurora! Tumayo ka, mahagong prinsesa. Mamatay ka, masamang hari. Kamahalan! Hulihin siya! Nagpanggap si Miguel de la Cruz bilang si Marilag Santos para patayin ang hari. Ang traidor na to, kalat ka rin palabas. Ubutan, sandali. Kamahalan, kalma po. May iba po itong kwento. Walang iba. Papatayin ko ang masamang hari. Pinilit niya ang general na pakasalan ang tagahilaga. Paano ko ito matitiis? Paano to tiis ng sandatahang lakas? Pinilit niya ang general na magretiro. Ang hiling lang ng general ay kalayaan. Gusto niyang ikulong siya sa palasyo. Hindi siya karapat-dapat maging hari. Hindi siya karapat-dapat maging tao. Walang galang. Itinuring ko siyang prinsesa at aalagaan ko siya, pero siya, inutusan ka. Napatayin ako. Wala siyang kinalaman dito. Ang general, para sa bayan. Pero ikaw, masamang hari, dahil lang sa sadili mong pagnanasa, pinilit siyang magretiro. Inutusan niya akong pumunta para lang ibalik ang mga gamit mo. Ano? Yabot niyo!
Ito ang simbolo ng aming pag-ibig ni Marilag. Dati, isang piling alahas ito. Ginamit ng hari ang kalahati para sa selyo ng kaharian. At ang kabilang kalahati, ginawa itong pares ng alahas. Mari, pinamana sa akin ng hari ang pares na to. Sabi niya, balang araw, kapag nakahanap ako ng mahal, ibigay ko ang isa sa kanya. Papayag ka ba? Ito, ang damit na idinisan niyo ko para kay Mari. Ano yan? Ang misteryoso mo naman. Mari, mapukas ka. Ilang buwan kang hindi lumabas. Para lang dito? Isang simpleng damit. Paano to magiging bagay sa'yo? Idinisenyo ko mismo. Para sa'yo, isang kasal na walang kapantay. Ito ang dami. Nasaan si Marilag? Umalis na. Wala na. Umalis? No yun, ang kasal namin. Bakit siya umalis? Kamahalan, nilabag ni Marilag ang utos sa tumakas sa kasal. Pinapahiya niya po kayo. Kanselado na ang kasal. Paano siya tumakas? Kailan ko sinang ayunan ng pag-urong? Ang general, sa ina ng hari, nakakuha ng papeles ng pag-urong at inihandog sa inyo. Magpapanggap pa kayong wala kayong alam para pilitin siyang pakasalan? Anong papeles ng pag-urong? Hindi ko pa nakikita. Teka, baka yung sulat. Kamahalan! Ito po ang sulat! Bakit hindi mo agad ipinaalam sa akin? Kamahalan, ako po, nakita ko po kayong kasama ang reyna. Kaya po hindi na ako nagsalita. Nga pala, yung sulat. Nahihilo ako. Kamahalan, samahan niyo po ako. Okay na. Nandito ako. Huwag kang matakot. Walang silbi! Paano mo ginagawa ang trabaho mo? Patawad po, kamahalan! Kamahalan! Mari, bakit mo ako pinapahirapan ng ganito? Sabi ng general, tapos na ang tadhana nyo. Hindi na niya kayo gustong makita. Si Miguel de la Cruz, nagtataksil, kamatayan ng parusa. Kalag ka rin siya. Patayin ng dahan-dahan. Bulag na hari! Papatayin mo ko? Nagpaalam ka ba sa sandatahang lakas? Nag-iisa ka lang dito. At ang lakas pa ng loob mo. Sinong nagsabing mag-isa lang ako? Walang utos, bawal ang sandatahang lakas. Kayo, nag-aaklas ba kayo? Ano ngayon kung nag-aaklas kami? Ang sandatahang lakas, nabalik na, natiis sa labas ng lungsod. Pero ang balita, ang general ay nagretiro na. Si Marilag ang may gawa nito. Siya ang nagudyok sa sandatahang lakas. Kung mag-aaklas ang general, hahayaan niya bang apihin kayo? Malaking kasalanan ng pag-aaklas. Tigilan nyo na. Palalagpasin ko ang buhay nyo. Mga kapatid! Takot ba kayo mamatay? Walang takot sa kamatayan! Ang sandatahang lakas! Kayo, ang lakas ng loob ninyo! Marilag! Gusto kong makita si Marilag! Hindi ka karapat dapat sa kanya. Ulat po! Ang hukbong hilaga, sumalakay sa 3 distrito. Diretso sa kabisera! Ano? Kamahalan, pinatay ni Marilag ang sugo. Kaya galit ang mga taga-Hilaga. Tama! Bulag na hari. Pinaniniwalaan mo bang lahat ng sinasabi niya? Tama ang Reyna. Kung hindi,
Bakit biglang nagbaliktad ang hilaga? Alam ng Hilaga na nagretiro na ang general. Walang general ang liwanag, kaya sila nagsamantala. May dayuhang sumalakay. Basta't maglingkod kayo sa akin, tulungan niyo kong talunin ang hukbong hilaga. Palalagpasin ko ang pag-aaklas niyo at bibigyan ko pa kayo ng ranggo. Pero hinding-hindi niyo na dapat paglingkuran si Marilag. Pweh, sinong mapapakamatay para sa bulag na Pag hari? natalo ang hilaga, malaki ang gantimpala ko. Tupad ako sa salita ko. Talunin ang Hilaga. Ang dali-dali lang para sa'yo. Bulag na hari, di ka pa nakipagdigma. Alam mo ba ang pakiramdam na mamatay sa disyerto at ang panganib na haharapin mo? Ang milyong sandatahang lakas ay ang kamatayan ng mga taga-hilaga. Ang kamatayan ng mga taga-Hilaga ay hindi kailanman ang sandatahang lakas. General! Paano nangyari yan? Ang tagumpay sa digmaan, hindi nakasalalay sa isang tao! Sa huli, takot ka lang na baka agawin ng general ang trono mo. May sariling hukbo si Marilag. Kailangan ko mag-ingat! Mabuti. Magaling ang pag-iinat mo. Ngayon, ayon sa gusto mo, sumala kayang Hilaga at walang general. Mga kapatid! Alis na tayo! Bumalik! Ang sandatahang lakas ko! Pinapabalik ko kayo. Bumalik. Bumalik! Ang sandatahang lakas ko! Pinapabalik ko kayo! Bumalik. Kamahalan, ayos ka lang ba? Sa liwanag ba? Si Marilag lang ang pwedeng maging general? Hindi ako naniniwala. Nakalimutan niyo na ba, kamahalan? Bukod kay Marilag, may isa pang taong walang kapantay sa talino at may galing sa pamumuno. Ang tinutukoy mo ba ay ang ginang Marilag sa mga alamat? Tama po. Ina ng hari. General. Ina ng hari, hindi na ako general. 7 taon na, sumagot ako sa yumaong hari. Payapa na ang bayan, oras nang umalis. Ginang Marilag. Sa lahat ng paraan, nagkulang ang hari sa inyo. Nahihiya na akong harapin kayo. Sige na. Ina ng hari, tungkol sa pagkatao ko. Panata ka, Ginang. Ang pagkatao mo, kami lang ng yumaong hari ang nakakaalam. Hindi alam ng hari. Ingat po, ina ng hari. Paalam na po. Utos ko! Huwag makialam sa gobyerno. Isara ang bundok. Opo! Maligayang pagbabalik, Ginang Marilag! Kamahalan, si Ginang Marilag po kahit napakagaling niya, pero napakabukod tangi ng ugali niya. Ang yumaong hari, ilang beses na siyang hinimok na bumalik, pinangakuan ng mataas na posisyon, pero laging tumanggi. Narinig ko na rin yan. Mayroon ba kayong plano? Kamahalan, sinakop ng Hilaga ang ating hangganan para lang sa lupa. Kung ibibigay natin sa kanila, sa tingin ko, hindi na tayo magkakagulo. Don Ramon, mag-ingat sa sinasabi. Magbigay ng lupa sa mga lobo ay pangtataksil sa bayan. Hindi pa tayo natalo! Paano natin hahayaan ang mga mandirigman ng Hilaga na agawin ang ating lupain? Kahit mamamatay tayo sa laban, hinding-hindi tayo magbibigay ng lupa. Opo, kamahalan. Hinding-hindi po dapat magbigay ng lupa. Don Ramon, sabihin mo na, paano tayo lalaban? Kamahalan, para labanan ng Hilaga, kailangan natin ng general. Kapatid, pakikinggan niyo po sana ako. Sabihin mo. Kapatid, pabalikin niyo po ang general. Ang mga nag-aklas na sandatahang lakas ng liwanag ay mga tauhan ni Marilag. Kung babalikin siya,
Ang trono ko, ibibigay ko rin sa kanya. Kapatid, kahit nagkasala ang mga tauhan niya, ngunit tapat ang general. Imposibleng siyang may pakana. Ngayon, malapit na ang labanan. Sana kapatid, isipin niyo ang bayan. Utusan niyo po kami, kamahalan! Pabalikin ang general! Utusan niyo po kami, kamahalan! Pabalik ang general! Kayong lahat, Pinipilit niyo akong magmakaawa sa kanya. Kayong lahat, pinipilit niyo akong lumuhod sa kanya. Kamahalan. Kahit kakaiba ang ugali ni Ginang Marilag, wala naman siyang atraso sa inyo. Mas mabuti siyang hingan kaysa kay Marilag. Tama ang Reyna. Maraming magagaling sa liwanag. Hindi lang si Marilag ang tanghing pag-asa. Mahusay, kamahalan! May sabi-sabi po sa bayan. Ang may hawak kay Ginang Marilag, siya ang maghahari. Kung makukuha natin ang tulong niya, walang hihigit pa rito. palipat-lipat ang lokasyon ni Ginang Marilag. Hindi natin siya mahahanap agad. Kalma lang po mga opisyal. May balita na ako. Si Ginang Marilag bumalik na sa villa ng Marilag. Si Puno Rafael. Naganda ng piging para sa kanya. Ngayon ang tamang panahon. Perpektong pagkakataon. Oh, magandang ideya yan! Kung gayon, ako, pupunta mismo sa bundok ng Marilag. Bilang hari, tapat na aanyayahan ko siya. Tiyak na mapapayag ko si Ginang Marilag. Sasama po ako para patunayan ang tapat ko. Payag ako. Salamat po, kamahalan. Prinsipe, nahanap na ba ang general? Nasa bundok na Marilag na. Si Fernando Reyes, Hari ng Liwanag, ay narito upang magpugay. Nais ko makausap si Ginang Marilag. Wala po siya rito. Kung narito po siya, hindi niya kayo palalampasin. Ingay. General, noon sa korte, ang yabang mo. Ngayon, nagkakagipit ka rin pala. Marilag. Sa pagtakas mo sa kasal, kung hihingi ka ng tawad, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Anong pagkakataon? Magpakatutubi ka sa akin. Ayokong maging tutubi mo. Ayokong maging isa sa mga babae mo. Sa ganitong buhay, at ang tigas pa rin ng ulo mo, hayaan na. Kung gusto mong bawiin ng hukbo, pwede pa yan pag-usapan. Ayoko na rin maging general. Ang tigas talaga ng ulo mo. Pinag-aaway mo ba ako? Alis na kayo. Ikaw ang dapat umalis. Alam mo ba kung saan ka? At nadakaganyan ka pa? Anong lugar? Teritoryo to ni Ginang Marilag. Poop ng mapapahinga. Isa ka lang karaniwang tao at nangahas kang pumasok? Marilag! Akala mo ba hindi ako kikilos kung wala ka? Tandaan mo to. Ang marunong lumaban sa mundo, hindi lang ikaw. Kapag nakuha ng hari si Ginang Marilag, sa araw na yon, kahit magbakaawa ka pa, hindi ka na makakabalik. Kung ganoon, mag-uwian kayong bigo. Sinong nangahas pumasok sa tahanan ni Ginang Marilag? Sinong nangangahas pumasok sa tahanan ni Ginang Marilag? Narito kami para sa piging. Sa bulwagan ng piging. Hindi kayo dapat narito. Umalis na kayo. Ang taas pa na ng patakaran ni Ginang Marilag. Hindi mo ba siya kilala? Wala akong pakialam. Pati ang hari, pareho lang ang patakaran. Walang galang. Alis na kami. Bakit di mo siya pinalayas? Dahil siya ang... Bisita ni Ginang Marilag. Imposible! Mahal na bisita. Tuloy po.
Jinang, 7 taon ang nakaraan, lihim ako umalis sa samahan. Ako lang ang nakakaalam. Sinunod mo ang yumaong hari para maging general ng liwanag. Pero ganito lang ang trato sa'yo ng anak niya. At ngayon, humihingi pa sa'yo. Gusto mo bang paalisin ko siya? Siyang hari. At papalabasin mo siya? 5 taon ng matatagang samahan ng Marilag. Walang patid, mas matanda pa sa bayan ng liwanag. At ikaw, ang ika-60s na ginang Marilag. Kung di mo pinili ang yumaong hari noon, kanino ang kaharian, hindi patiyak. Wala na siya. Huwag na. Opo, ayusan ko na po kayo. Libong taon nang matatag ang samahan ng Marilag. Walang patid. Mas matanda pa sa bayan ng liwanag. At ikaw, ang ika-60s na ginang Marilag. Kung hindi mo pinili ang yumaong hari noon, kanino ang bayang ito hindi patyak? Wala na siya. Huwag na. Opo, ayusan ko na po kayo. Maharlikang hare, huwag po kayong mag-alala. Sige nang Marilag ay tiyak na dahil sa dating niyang pagka-general, kaya siya iginagalang. Napakadakila ninyo, maharlikang hare. Lalo kayong iginagalang ni Ginang Marilag. Tama ka, Reyna. Bilis. Yabot ang mga regalo. Mahalikang hari, binabati ang pagbabalik ni Ginang Marilag. Hando po ang puting bulaklak ng bundok at isang pares ng pinakamahalagang alahas. Talagang mahalika, hari. Pati ang mga regalo. Ay, walang kapantay. Itong puting bulaklak ng bundok, nakapagpapabuhay daw ng patay. Ngayon ko lang nakita. Kahit si Ginang Marilag ay hindi napapahalaga sa material. Mararamdaman niya ang inyong sinseridad. Kailangan nating makuha si Ginang Marilag na yon. Kahit anong kapalit. Maharlikang hari, binabati si Ginang Marilag sa pagbabalik. Hando po ang puting bulaklak ng bundok at isang pares ng pinakamahalagang alahas. Tunay na maharlikang hari. Pati ang mga regalo niya ay walang kapantay. Itong puting bulaklak ng bundok, sabi kayan bumuhay ng patay. Ngayon ko lang nakita. Kahit si Ginang Marilag ay hindi nagpapahalaga sa material na bagay, tiyak na mararamdaman niya ang sinseridad ng hari. Ngayon, kailangan ko makuha si Ginang Marilag. Kahit anong kapalit. Ang yapang mo! Ang liit ng bulaklak na yan. Pinapakita mo ba? Nakakahiya. At itong alahas? Grabe. Ang pangit. Katawa-tawa. Handog sa hari ang alahas na to. Wala nang katulad dito sa liwanag. May mas malaki ka pa? Grabe! Ang laki ng alahas! Kumpara sa kanya, malayo ang agwat. Ang alahas ay pampaganda lang. Ang puting bulaklak ng bundok lang ang tunay na pambihirang yaman. Ang puting bulaklak ng bundok, no? Meron din ako. Sino ka? Prinsipe Santi ng Hilaga, narito para mag-abot ng regalo kay Ginang Marilag. Katawa-tawa. Regalo ito ng mga alagad. Wala nang katulad nito sa liwanag. Mayroon to bang mas malaki? Grabe! Ang laki ng alahas! Kumpara sa dalawa, malayo ang agwat. Ang alahas ay pampaganda lang. Ang puting bulaklak ng bundok lang, ang tunay na pambihirang yaman. Yung puting bulaklak ng bundok, no? Meron din ako. Sino ka? Prinsipe Santi ng Hilaga, narito para magbigay ng regalo kay Ginang Marilag. Taga Hilaga? Bakit naparito ang prinsipe ng Hilaga? Nag-away ang Hilaga at Liwanag. Bakit ka narito? Ano ang iyong pakay? Punong Rafael, naparito ako na walang masamang balak.
Narito lang ako para anyayahan si Ginang Marilag. Isang hamak na prinsipe ng mga barbaro. At aanyayahan mo si Ginang Marilag? Mahari kang hari. At least, mas tapat ako sa'yo. Ang regalo niya, mas maganda nga sa'yo. Ang regalo para kay Ginang Marilag ay dapat ang pinakamahusay. Pero marami kaming ganyan sa samahan ng Marilag. Wala kaming makialam. Si Ginang Marilag ay isang dakilang tao. Bakit siya mag-aalala sa mga bagay na ito? Ang mahalikang hari dumalaw sa bundok ng Marilag. Yan na ang pinakamatinding tapat. Isa'y hari at isa'y prinsipe. Paano ko kayo babaliwalain? Makipag-upo na kayo. Ang regalo niya, mas maganda nga sa'yo. Ang regalo para kay Ginang Marilag, syempre, ang pinakamahusay. Pero marami kaming ganyan dito. Wala yan sa amin. Si Ginang Marilag ay isang dakilang tao. Bakit siya mag-aalala sa mga bagay na yan? Maharlikang hari dumalaw sa bundok ng Marilag. Iyan ang pinakamalaking tanda ng sinseridad. Isa'y hari at isa'y prinsipe. Paano namin kayo babaliwalain? Makipag-upo na po kayo. Punong Rafael, pwedeng mapalit ng pwesto? Maharlika po ang hari at ang prinsipe. Sa buong bulwagan, ang pwesto lang ng punong guro ang nababagay sa inyo. Makipag-upo po. Isang dayuhan, naisip niyang hingi ng tulong ng ating pinakamahusay. Narinig kong si Ginang Marilag para sa bayan. Kung mapapayugo ko ang Hilaga at maiwasan ang digmaan, sa tingin nyo, sinong pipiliin niya? Itong prinsipe, may punto rin siya. Don Ramon, huwag mong palakihin ang loob niya. Kayong lahat, pasensya sa paghihintay. Nandito na si Ginang. Ang boses. Bakit pamilyar? Kayong lahat, pasensya sa paghihintay. Maligayang pagbabalik, Ginang Marilag. Magpakalaya lang kayo. Maupo na. Di ko akalain. Nababae pala si Ginang Marilag. Ginang Marilag. Ako si Prinsipe Santi ng Hilaga. Nanggaling ako sa malayo. Para lang hilingin ang tulong ninyo. Ginang Marilag, ako ang hari ng liwanag. Pakiusap, Ginang Marilag. Tulungan niyo kami. Gagawin kitang pinakamahalagang tagapayo. Malulupit ang mga taga-Hilaga. Hayop sila. Huwag niyo siyang paniwalaan. Ang tribo ko, hindi kailanman nanakit ng mga tagaliwanag. Pinatay ng hari ng Hilaga ang ina ko. Mag-aaway kami. Pakiusap, Ginang Marilag. Tulungan niyo akong agawin ang trono. Mula ngayon, ang Hilaga at Liwanag ay hinding-hindi na mag-aaway. Prinsipe, sinundan namin ang general hanggang malapit sa samahan ng Marilag pero nawala na siya. Baka napasok niya ang samahan ng Marilag? Nasa loob ng samahan ng Marilag ang hari. Nagpapakita kay Ginang Marilag. Malamang, hindi ba niya alam ang pagkatalo sa labanan at ang pagpasok ng mga taga-Hilaga? Hanapin ko siya sa samahan ng Marilag. Ituloy niyo ang paghahanap sa general. Opo. Ang hari ng liwanag mismong lumipad para hilingin ang tulong ni Ginang Marilag. Ang karangalan na yan ay walang kapantay. Ano naman ngayon? Ang makakuha kay Ginang Marilag, makakakuha ng kaharian. Kahit ang yumaong hari, humingi ng tulong. Ang tanong lang, si Ginang Marilag, sino kaya ang pipiliin niya? Na yon, walang opisyal. Ginang Marilag, si Prinsipe Mateo po. Bakit siya nandito? Ang makakuha kay Ginang Marilag ay makakakuha ng kaharian. Si Ginang Marilag. Hindi basta-basta makikita. Pasuyuin si Prinsipe Mateo. Na yon, walang opisyal.
Ginang Marilag! Narito si Prinsipe Mateo! Bakit siya nandito? Ang makakakuha kay Ginang Marilag ay maghahari. Si Ginang Marilag. Hindi basta-basta makikita. Papasukin si Prinsipe Mateo. Marangal si Prinsipe Mateo. Kaya pala, espesyal siya kay Ginang Marilag. Di ko akalain, Prinsipe Mateo, ay ganito ka bata't gwapo. Ginang, siya palang matagal lumigusto sa'yo, si Prinsipe Mateo na nagbigay ng gamot. Kailan ko sinabi na matagal na siyang may gusto sa akin? Bakit ka nagagalit, Ginang? Yung libong taong bulaklak ni hindi ko makuha, kaya halata namang pinaghirapan niya. Kausapin ko siya. Lumabas na si Punong Rafael! Prinsipe Mateo, hinahanap niyo ang aming Ginang. Ano po ang inyong pakay? Naparito ako ngayon hindi para kay Ginang Marilag. May emergency. Pasensya na po. Kuya! Kalokohan! Bakit ka na pa rito? Nasa loob na ang hukbong hilaga. Payag na si Ginang. Tuloy po. Gina Marilag, pakiusap po. Sabihin niyo kung nasaan si Marilag. Nandito si Marilag. Mari, General. Hindi na ako general. Tawagin mo na lang akong Mari. Prinsipe Mateo, pinapatawag ka na ni Ginang kanina, pero ayaw mo namang makinig. Si Mari pala, si Ginang Marila. Pinahanap niyo ako, Prinsipe, dahil ba sa pagsalakay ng hilaga? General, alam kong binigo ka ng kapatid ko, pero ako, hinding-hindi kita bibiguin. Prinsipe, pakikipaglandian po ba yan? Ito ang plano para paatrasin sila. Alam kong inaalala mo ang bayan. Hindi mo hahayaang salakayin tayo. Huwag mong sabihin kay Fernando kung sino ako. Mari, kahit na general ka, o si Ginang Marilag, para sa akin, ikaw ka lang. Alam kong inaalala mo ang bayan. Hindi mo hahayaang salakayin tayo ng mga taga-Hilaga. Huwag mong sabihin kay Fernando kung sino ako. Mari, kahit general ka pa o si Ginang Marilag, para sa akin, ikaw ka pa rin. Ano ito? Bigay ni Ginang Marilag, plano para sa atrasan. Ikaw at si Ginang Marilag. Ano ba talaga ang ugnayan ninyo? Nakatulong lang ako ng konti. Para sa liwanag. Salamat sa tulong ni Ginang Marilag. Salamat, Ginang Marilag. Ginang Marilag, talaga bang kalabanin niyo ang hilaga? Prinsipe Santi, di ba sabi mo kanina na pinatay ng hari ng hilaga ang nanay mo at mortanyo siyang kaaway? Naghirap ang hukbo niya at mabuti yan para sa'yo. Bakit ka nagagalit? Ako, ayoko madama yung mga tao. Sa tingin ko, takot ka lang na mabigo sa misyon mo at maparusahan ng hari ng hilaga. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Sa record mo, malinaw na malinaw. Buhay pa ang tunay mong ina, isang aliping di pinapansin. Ang galing ng samahan ng Marilag. Hanggang hilaga pa ang impormasyon nyo. Ang samahan ng Marilag ay hindi lugar na pwedeng pasukin at iwanan. Sa record mo, malinaw na malinaw. Buhay pa ang iyong ina, isang aliping di pinapansin. Samahan ng Marilag na naman. Hanggang hilaga pa ang impormasyon ninyo. Ang samahan ng Marilag, pumapasok ka na lang at umaalis kung gusto mo. Wala sa lugar. Binabati ko kayo, kamahalan. Ang pagbati ay maaga pa. Nagbigay man siya ng diskarte, pero di pa siya pumapayag. Ang mga tanyag na tao'y mayayabang.
Kaya, dito na lang muna tayo sa samahan ng Marilag para maakit siya sa ating sinseridad. Sige, Prinsipe Mateo. Mauna ka ng umuwi. Prinsipe Mateo, gusto ka ng aming ginang, kaya ikaw ang aming espesyal na bisita. Tuloy po, sa pinakamagandang kwarto ka titir. Salamat po, Punong Rafael. May magandang balita sa labanan! Ang galing ninyong kumanda ang ginang! Kung tutulong po kayo, kaligayahan ito ng liwanag. Hala naman kung magaling siya kumandang. Ang sinapit ni Marilag ang dapat ninyong tandaan. Ako, may di pagkakaunawaan lang kami ng general. Pero may papaliwanag ko. Huwag mo nang ipaliwanag. Umalis ka na. Kung gayon, anong gagawin ko para payagan niyo kaming tulungan? Pakiusap po. Ginang, wala tayong magawa. Paano kung paglaruan natin siya? May magandang balita sa labanan. Ang galing ninyong kumandang, Ginang Marilag. Kung tutulong po kayo, ay biyaya ito sa liwanag. Ano kung magaling? Ang wakas ni Marilag Santos ay aral sa lahat. Ako, may di pagkakaunawaan lang kami na general. Pero may paliwanag ako. Huwag ka nang magpaliwanag. Umalis ka na. Anong gagawin ko? Para payagan niyo ako. Magbigay po kayo ng gabay. Ginang, wala tayong magawa. Paano kung paglaruan natin siya? Paano? Kung makukuha ng maharlikang hari ang patawad ng general, pag-iisipan ulit ni Ginang. Sige, dahil pagsubok ito ni Ginang, ako ay tiyak na gagawin. Kainis! Di ko inakala nakakilala pala si Marila di Ginang Marilag. Kamahalan, hindi po ba kayo mapapakumbaba kay Marilag? Para sa malaking layunin, makontento sa maliit. Hindi ba't para sa buong bayan? Kamahalan, napakataas ng inyong estado. Magpapakumbaba kayo kay Marilag? Hindi ba siya takot na mapahamak? Ganon ba kalala? Kung ganon, hinding-hindi ko matatanggap. Bakit po binabaliktad ang sinabi ko? Para rin yan sa ikabubuti mo. Kung ganon, kailangan ko kayong layuan ng kaunti para hindi ako mapahamak. Mare, kamahalan, di ko sinasadya. Ganyan na ba siya dati, ng arte? Mari, bakit pa ayaw mo akong patawarin? Nagsorry ka na at gusto mo kong patawarin? Kung sorry ako, papatawarin mo na ba ako? Patawad. Mari, patawarin mo na ba ako? Hindi. Mari, Kamahalan, hindi ko sinasadya. ganyan din ba siya dati? Ganito ka arte? Mari, bakit? Ayaw mo kong patawarin? Nagsorry ka ba? Gusto mo kong patawarin? Kung sorry lang ako, patawarin mo na ba ako? Patawad, Mari, patawarin mo na ba ako? Hindi. Marilag, niloloko mong hari. Nagsorry na ako sa'yo. Ano pa ba ang gusto mo? Mari, Mateo, anong tawag mo sa kanya? Kuya, may usapan kami ni Mari. Mauna na ako. Kamahalan, kaya pala ayaw ni Marilag. Baka sila ni Prinsipe Mateo ay may relasyon. Ako ang reyna! Minastos mo ko! Ikaw! Kami ni Prinsipe Mateo, malinis ang aming nakaraan at sa hinaharap wala kayong pakialam. Mari, alam ko, pinilit kitang isuko ang medalyang pangheneral. Galit ka sa akin, ibabalik ko na sa'yo. Patawarin mo na ba ako? Huro ba ka lang to? Ikaw lang ang nagpapahalaga. Mari, alam ko, pinilit kitang isuko ang medalyang pangheneral. Galit ka sa akin, ibinabalik ko na sa'yo. Pinapatawat mo na ba ako? Puro bakal lang yan. At sa'yo, tayamanan to?
May utos na ako. Ikaw na ang magiging reyna. Pagbalik sa kabisera, ipapalabas ang seremonya ng paghirang. Marie, mahal mo pa pala ako. Kamahalan. Kung pumayag si Marilag, talaga bang gagawin mo siyang reyna? Marie, mahal mo pa pala ako. Kamahalan. Kung pumayag si Marilag, talaga bang gagawin mo siyang reyna? Ginawa ko lang to para makuha si Ginang Marilag at tulungan ng liwanag. Kaya kailangan kong sumuko kay Marilag. Di ba dati, ikaw ang pinakamatino? Bakit na yun di mo maintindihan? Talaga ba? Pero mula nang bumalik ang ganda ni Marilag, hindi na kayo mapakali sa kanya. Hindi totoo yan. Tumakas si Marilag. Pinahiya niya ako. Isang diskarte lang to. Kamahala! Kamahala! Don Ramon, bakit ka natataranta? May apurahang ulat! May salot sa 7 distrito ng Hilaga! Sa 3 araw, ang mga namatay, lampas 1,000 na! Ano? Pakiusap, Ginang. Iligtas ang bayan. Mari, dahil sa digmaan ng salot sa Hilaga, may plano ka ba? Problema yan ng hari. Anong pakialam ko? Mari. Prinsipe. Paka na to? May plano na si Mari. Bakit ko pa gagamitin yan? May tao pa rito. Ang sakit na to. Ay kauli ng salot. 20 taon nang nakaraan. Pinahusay ko na ang lunas. Magtatayo ng mga quarantine center at iisahin ang paggamot. Isasara ang mga daan sa 5 lungsod. Sa 10 araw, mawawala ang salot. Alis na ako. Mag-usap lang kayo. Maharlik ang hari. Kalma lang po. May plano na si Ginang Marilag. Paulit-ulit siyang tumutulong. Baka gusto na niyang bumalik. Paano mo nasabing kinutulungan kanya? Pinapanatili niya ang bayan ng liwanag. Paano di yun tulong? Ginang, bumaha ang ilog ginto 3 araw na. Binaha ng lungsod ng tubig. Paano ito ayusin? Mare, hindi pa naman tagulan. Bakit ito nangyari? Napakalamig na nakaraang taglamig. Sa Tagsibol, nagbara ang yelo sa ilog. Dagdag pa ang tuloy-tuloy na ulan. Kaya nagkaroon ng baha sa taglamig. Ang plano ni Ginang Marilag dalhin sa ahensya ng tubig. Opo, mahalik ang hari. Napakatalino ni Ginang Marilag. Isa siyang biyaya sa ating bayan. Agad siyang tumugon. Mukhang naantig sa inyong sinseridad at handang tumulong. Kahit hindi 100% sigurado, pero 90% ang tiyansa. Pinabati po kayo, mahalik ang hari. Mauuna na po ako. Sige. Dahil ang maharlikang hari ay napapayag na si Ginang Marilag, kaya hindi na ba kailangan magpakumbaba kay Marilag? Ang pangako ko kay Ginang Marilag, kailangan kong tuparin. Hindi kaya ang hari ay seryoso na gusto siyang balikan? Marilag, bakit hindi ka pumamatay? Mahal na Reyna, madali lang pong patayin siya. Ako na po ang bahala. Papatayin ko si Marilag, ang leader ng mga rebelde. Ako ang ina ng bayan. Paano ako magkakaroon ng dugo sa kamay? Panatag po kayo, mahal na Reyna. Si Prinsipe Santi ng Hilaga ang papatay. Wala po kayong kinalaman. Marilag, bakit hindi ka pa namamatay? Mahal na Reyna, madali lang pong patayin siya. Ako na po ang bahala. Papatayin ko si Marilag, ang leader ng mga rebelde.
Ako ang haligi ng bayan. Paano ako magdudumi ng kamay? Palatad po kayo, mahal na reyna. Si Prinsipe Santi ng Hilaga ang papatay. Wala po kayong kinalaman. Prinsipe ng Hilaga? Bakit niya ako tutulungan? Pinadala po si Prinsipe Santi ng Hari ng Hilaga para anyayahan si Ginang Marilag. Pero nabigo po siya. Kung mapapatay niya si Marilag, malaking tagumpay na po yun. Pero napakagaling ni Marilag. Patayin siya, hindi siguro madali. May paraan po ako. Marilag, ikaw nagpilit sa akin. Di ka niya makalimutan. Kaya, mas mabuti pang mamatay ka na. Migs! Ayos ka lang ba, Migs? Migs! Ayos lang. Sino ka ba talaga? Huwag kang magalit, General. Mas mabilis kumalat ang lason pag galit ka. Ikaw! Lasong ang ginamit mo. Magaling ka, General. Hindi kami makakapantay sa'yo. Kaya ito na lang ang paraan. Namatay ka na. Migs! Migs! Alagad ko si Miguel de la Cruz. Ako ang mananagot. General, mag-isip po kayo! Matapat po kayo, General. Pero may duda na ang hari sa inyo. Migs! Migs? Marilag. Sa wakas, napahamak ka rin. Kumampi ka pa sa mga taga-Hilaga. Ipapapatay na kita. Mari. Migs! Marilag. Sa wakas, napahamak ka rin. Kumampi ka sa mga taga-Hilaga. Ipapadala na kita sa kamatayan. Mari! Alis na! Nandito na si Prinsipe Mateo! Hayan na, malalason ka rin naman. Mare, ayos ka lang ba? Kumapit ka. Prinsipa, bakit kayo nandito? General, bakit kayo biglang umalis at napuruan pa? Matagal na po kayong hinahanap. Noon, kung kumalaban lang sana tayo, hindi sana namatay si Migs at hindi sana nadamay ang mga taga na yon. Kasalanan ko lahat. Matapat kayo, General. Hindi po ito kasalanan ninyo. Ang masamang hari ang may sala. Migs, ipaghihiganti ka namin. Mari, kilala mo ba to? Wisle ng lobo to ng mga taga-Hilaga. Hindi to ganun kadali. May kinalaman din ang mga taga-Hilaga. Mari! Kamahalan, ano nangyari? Ako, napanaginipan kong namatay si Marilag. Buti nga't namatay siya. Ginang Marilag, hindi naman pwedeng mag-sorry ang hari sa patay. Ngayon ko lang napansin na napakasama ng puso niya. Kamahalan, sabi po ng isang dalubhasa sa samahan ng Marilag, si Marilag ang masamang bituin. Kamahalan, ang tanyag na henyo ng samahan ng Marilag ay nagsabi sa akin. Masamang bituin si Marilag. Papahamak sa iyong plano, Kamahalan. Sunod-sunod ang digmaan sa liwanag. Dahil sa puro pagpatay ni Marilag, nakakaapekto sa iyong kapalaran. Masamang bituin. Ano pa ang sinabi ng henyo? Sabi pa, may madugong sakunang darating kay Marilag. Talaga? Kamahalan,
Walang kamali-mali ang bulwagan ng hula ng samahan ng Marilag. Bakit parang hindi siya masaya? Masamang bituin. Masamang hari, Trina! Ang lakas ng loob bilang saktan si Ginang! Papatayin ko sila! Anong saysay ng kumatay? Dalhin sila sa bulwagan ng hula. Bagong hari ng kailangan. Opo. Salat! Masamang hari, Trina! Ang lakas ng loob bilang saktan si Ginang! Papatayin ko sila! Anong saysay ng pagpatay? Dalhin sila sa bulwagan ng hula. Panahon lang magpalit ng hari. Opo. Ito na ba ang bulwagan ng hula? Sabi nila, sa hula ni Ginang Marilag, malalaman ang kapalaran ng bayan. Binabati ko kayo, kamahalan. Inimbita tayo ni Ginang Marilag. Siguradong para hulaan ang kapalaran ninyo. Punong Rafael, napakaswerte ko mapansin ni Ginang Marilag. Nais ko makita siya. Pinatawag kayo rito dahil kagabi, nang suriin ni Ginang Marilag ang langit, nakita niyang malabo ang bituin ng pamumuno. May pulang bituin ng kapahamakan, kasing laki ng mangkok at nakasisilaw. Diretso itong tumatama sa sentro ng pamumuno. Anong ibig sabihin nito? Pakilino po, Punong Rafael. Pinapalibutan ang sentro ng pamumuno, malaking kamalasan, simbolo ng digmaan. May paraan po ba si Ginang? Kalma lang po, kamahalan. Sige nang po ang hula para sa inyo ngayon, para malaman kung sino ang pulang bituin ng kapahamakan. Mabuti naman. Narito na si Ginang. Teka, Ano na naman? parang may kamukha siya, di ba? Kanino? Si Marilag. Imposible. Patay na si Marilag. Mag-ingat ka sa harap ni Ginang Marilag. Ayos lang. Nagpapalayo ako sa mundo at ayokong makialam. Pero dahil sa masamang bituin, kailangan kong kumilos. Ngunit, nagbalik ang masamang bituin. Magdudulot ito ng kapahamakan, kaya't kailangan kong kumilos. Magandang balita! Ginang Marilag, ikaw na ang unang tagapayo ng liwanag. Ako ay tiyak na susunod sa'yo. Ginang, oras na. Ang nasa larawan, ang pulang bituin ng kapahamakan. Ang reyna pala, ang masamang bituin. Kamahalan! Wala po akong sala. Nag-utos ang hilaga dahil pinatay ni Marilag ang sugo. Anong kinalaman ko? Ginang Marilag, ang reyna ay isang mahinang babae. Baka nagkakamali po kayo? Wala na akong sasabihin. Kayo nang bahala. Wala na akong sasabihin. Sa'yo na ang desisyon. Ang hula ni Ginang Marilag ay tanyag sa buong mundo. Paano siya magkakamali? Maharlik kang hari. Ganyan ba kayo kalupit? Dahil lang sa sinabi niya, ako na ang masamang bituin? Ikaw ang nagsabi. Ang bulwagan ng hula ng samahan ng Marilag ay walang kamali-mali. Si Marilag ang salot. Siya ang sisira sa plano ninyo. Nitong mga taon, laganap ang digmaan sa liwanag. Dahil sa sobrang pagiging marahas ni Marilag, kinakalaban niya ang kapalaran ninyo. Kamahalan, ang bulwagan ng hula ng samahan ng Marilag ay walang kamali-mali.
Si Reyna ang pulang bituin ng kapahamakan. Bantay! Kalad ka rin siya. Pugutan! Ang Reyna ay ang pulang bituin ng kapahamakan. Bantay! Kalad ka rin siya. Pugutan! Mahalikang hari, papatayin niyo ba talaga ako? Huwag po! Bakit? Siguradong mali ang hula. Paano ako magiging masamang bituin? Kapahamakan sa pamumuno. Kailangan kayo mismo ang kumitil para malutas ang gulo. Kamahalan! Kamahalan! Huwag mo kong patayin! Ako ang iyong Reyna! Fernando! Ang lupit mo! Ikaw, Santos. Mix, hinihintay ka sa papa. Ikaw, Santos. Mapagmahal ka, Ginang. Pinyatahimik mo pa ang masamang bituin. Tapos na ang usaping ito. Ginang, pakiusap. Sumama ka sa akin, pabalik sa kabisera. Bakit naman ako sasama sa'yo pabalik sa kabisera? Pero pumayag ka kanina, Ginang. Natulungan ako. Tama, lalabas ako. Pero kailan ko sinabi na tutulungan kita? Ako ang prinsipe ng liwanag. Kung di ako, sino ba? Si Prinsipe Mateo. Siya. Prinsipe Mateo! May balakang mataksil. Ang lakas ng loob mong agawin si Ginang Marilag. Wala naman dati, pero ngayon, meron na. Ikaw! Wala naman dati. Pero ngayon, meron na. Pulit-ulit mo akong pinaglalaruan. Ano ba talaga ang pakay mo? Kalma lang. Malapit na. Ikaw na. Pasok! Hindi ba si Prinsipe Santi ng Hilaga? Magsalita. Tutal, nasa kamay mo na ako. Sabihin ko man o hindi, mamamatay pa rin ako. Tama. Ako ang pumatay kay Marilag. O ano ngayon? Patay na ba talaga si Marilag? Bakit patay ang Reyna? Pinaghirapan ko siyang patayin si Marilag. Anong sinabi mo? Plano to nung Reyna. Ang sarili mong Reyna. Nakipagsabuatan sa mga taga-Hilaga para patayin ang General ng Liwanag. Isang hari na tulad mo ay pambihira. Ganito ka na lang, hari. Bihira yan. Kuya, nabulag ka talaga. Ako, hindi ko alam. Magaling si Marilag. Paano siya basta-basta namatay? Kumampi pala ang Reyna sa Hilaga. Ako, patawad, General. Huri na. Ginang Marilag. Kahit nagkamali ako, pero walang karapatan si Prinsipe Mateo. Bakit mo siya tinutulungan mag-aaklas? Pinatay ko na ang masamang Reyna. Pagbalik ko sa palasyo, magpapahayag ako ng pagsisisi. Huli na. General, anong gagawin sa si Sandy? Patain. Ang buhay ko para kay Marilag. Wala ng General ang Liwanag. Sulit.
Gagamitin niyang pagkamatay ko para kumampi sa hilaga at babagsakin ang sandatahang lakas. Ginang, si Don Ramon, espiya nga ng hilaga. Patayin na natin siya. Huwag muna. Mari, anong gagawin mo? Isabay natin. Mari, hindi ko inasahan na mamatay ka. Bakit lahat ay nagtataksin sa akin? Kamahalan, may balita po. Ang hukbong hilaga ay aatake na naman. Ano? Kalma lang po, kamahalan. Dahil po nakapagganda na tayo, ngayon ayusin na ang sandatahang lakas ng liwanag. Ang hukbong hilaga ay siguradong hindi makakalusot. Don Ramon, buti na lang nandito ka. Ngayon, ikaw na lang ang natira. Maglilingkod po ako hanggang kamatayan! Sumama ka sa akin pabalik sa kabisera. Ihanda ang sandatahang lakas ng liwanag. Opo. Kamahalan, lumakas ang sandatahang lakas ng liwanag. Nabalitaan nilang pinatay si Marilag ng mga taga-hilaga. Sabay-sabay silang sumisigaw na ipaghihiganta ang general. Ipahiganti ang general! Ipahiganti ang general! Pagbalik ng sandatahang lakas, malaki ang gantimpala nila. Mahusay, kamahalan! Sandatahang lakas, makiling! Laban na! Ipahiganti ang general! Ipahiganti ang general! Ipahiganti ang general! Ipahiganti ang general! Sandatahang lakas! Huwag ninyong sundin siya! Sandatahang lakas! Huwag siya pakinggan! Kakampi siya na hilaga! May patibong sa bundok ng logo! Uubusin niya kayo! Anong ibig niyang sabihin? Kamahalan, pinagsasabi niya ay para pigilan ang sandatahang lakas para makapasok ang mga taga-hilaga. Gagamitin niya tayo. Buti na lang, Don Ramon. Nalaman ko ang tunay niyang masamang balak. Don Ramon, panatilihin mong maayos ang sandatahang lakas. Ipadala mo sila. Panatag po kayo, kamahalan. Ang sandatahang lakas ay sa general lang nakikinig. Maliban kung siya ay mabuhay muli. Kung hindi, kahit gaano kagaling magsalita si Marilag, hindi niya mapipigilan ang sandatahang lakas. Tama! Delikado po rito. Mabuti pa'y bumalik na po kayo, kamahalan. Delikado rito! Maharlika hari! Umuwi na po kayo! Magkasabwat sila ng Prinsipe Mateo. Balak nilang agawin ang trono! Dakpin na sila! Malaking gantimpala sa inyo ng hari! Maghihiganti lang kami para sa general. Wala kami pakialam sa iba. Talagang sundalo ni Marilag. Matalino. Siyempre. Mga sundalo! Pinatay ng mga taga-hilaga ang general! Mahalaga ang paghihiganti, pero ang buong buhay ng general ay para protektahan ang bayan ng liwanag para sa kapayapaan ninyo. Kung hahayaan natin ang mga traidor, magkakagulo sa bayan. At ang masasaktan ay ang mga taong bayan. Pinagtangkaan niya ako. Gagamitin pa ako para sa mga sundalo. Mare, huwag kang magalit. Ngayon, tatapusin ko siya. Ang kaluluwa ng general ayaw ding magdusa ang bayan. Tama! Sumuko ka na at palalapasin kita. Anong sumpa ba ang ibinuhos ng general sa mga sundalo? Patay na nga, may dating pa rin. Sinong susuko?
General! Bumalik na ang General! 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 Bumalik na ang General! Si General! Bumalik na ang General! Sinang Marilag? Si Marilag pala. Nabigo ako. Papatayin ko ang walang kwentang hari. Magandang gawa niyan. Sandatahang lakas, makinig! Opo! Dapin ang harit mga taksil! Alay sila sa watawat! Opo! Kamahalan! Sumama po kayo! Don Ramon, bakit? Dora mo. Tigil! Don Ramon, anong ibig mong sabihin? Sa hari ng Hilaga ako nakaligtas, hindi sa isang walang kwentang hari. Sa hari ng Hilaga ako naglilingkod, hindi sa isang bulag na hari. Anong sinabi mo? Espiya ka ng Hilaga! Utos sa akin ng hari ng Hilaga ay pag-awayin ang hari at ang general. Bulag, ikaw pa ang tumulong sa akin. Ang hari ang maghuhusga. Ang general, puro pabor sa kanyang mga tauhan. Baka gusto niyang kontrolin ang hukbo. Kamakalan, ang yabang ni Marilag. Kahit sa digmaan, hindi pinapatay ang mga sugo. Paano niya basta-basta pinapatay? Kamahalan, pinatay niyang sugo ngayon. Bukas, baka... Kamahalan! Sumalakay ang Hilaga dahil lang sa lupa. Kung ibibigay natin sa kanila, hindi na tayo magkakagiyera. Pinaglaruan mo lang pala ako. Huwag niyo pong sabihin yan, kabahalan. Kung di kayo nagselos kay Marilag dahil sa kanyang tagumpay, paano ako makakagawa ng paraan? Sayang, di ko napatay si Marilag. Hayaan niyo kong umalis. Kundi, papatayin ko siya. Wala yan sa akin. Kung di mabubuhay, patay, pwede na. Kung hindi mabuhay, patay na lang. Huwag! Ina! Ina, iligtas mo ko! Jinang, anak ko ba rin siya? Pakiusap, hayaan niyo siyang mabuhay. Salamat, Ginang. Ina ng hari, magkasama kami aayat sa hilaga ni Prinsipe Mateo para tapusin ang mga natitirang hukbong hilaga. Ginang, ang bayan ng liwanag ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Ang bayan ng liwanag, sa'yo ko na ipinagkakatiwala. Ina, huwag po! Magkasayod siya ng Marilag at Prinsipe Mateo. Ninarayong agawin ng trono. Siya mismo ang nagsabi. Gina, totoo ba? Opo. Ina, narinig niyo po, di ba? May huling utos na ang yumaong hari. Kaya pala, inasahan na to ng amang hari. Na may masamang balak si Prinsipe Mateo. Kaya nag-iwan siya ng utos para parusahan ka. Prinsipe Mateo. Mahal kong kapatid, dapat noon pa lang, nakita ko ang masamang balak mo. Noon, ikakasal ako kay Marilag. Nilandi mo siya. Tapos, hinikayat ko si Ginang Marilag. Nilapitan mo rin siya. Pinyatawan ko si Ginang Marilag at ikaw, sinusuyo mo siya. Kuya, sa puntong ito, hindi ka pa rin ba nagsisisi? Paano mo ginawa kay Marilag? At paano pinaslang ang nayon ng Marilag? Usapan namin ni Marilag. Wala kang pakialam. Ang nayon ng Marilag. Hindi ako ang nag-utos na paslangin sila. Kahit hindi mo inutos na paslangin ang nayon ng Marilag, dahil sa iyong kahinaan, sila namatay. Ginang, dahil ba sa ito, pinili mo si Prinsipe Mateo kaysa sa akin? Hindi ko ito ginusto. Dapat mo akong unawain.
Gusto mong unawain kita? Maliban kung mabuhay ang mga patay. Dahil matigas ang ulo mo, sabay kayong managot. Imposible. Ina, sabihin niyo, hindi to totoo! Funny. Makisip-isip ka. Bakit? Bakit lahat ay nagtataksil sa akin? Nagtataksil sa akin si Marilag. Nagtataksil sa akin ang kapatid ko. Ngayon, pati ina ko, nagtataksil na sa akin. Bakit? Isipin mo kung paano mo itinrato si Marilag. Ikaw mismo ang nagpalayo sa kanya. May dahilan ako. Kung mahal niya ako, dapat intindihin niya ako. At inintindi mo ba siya? Ahala mo ba madali lang maging general? Pinagkakaguluhan siya ng sandatahang lakas. Anong hirap doon? Sige, sumama ka sa sandatahang lakas sa Hilaga. Tingnan mo mismo ang digmaan. Sige, pupunta ako! Ginang Marilag, ipapakita ko sa'yo na ako ang pinakamabuti para sa'yo. Sumama ka sa sandatahang lakas ng liwanag. Tingnan mo mismo ang labanan. Sige, pupunta ako. Ginang Marilag, ipapakita ko sa'yo na ako ang pinakamabuti para sa'yo. Paalala ko lang sa'yo, delikado ang digmaan. Malay mo kung mabuhay ka. Delikado ang digmaan. Malay mo kung mabuhay ka. Pwede mo bang tuparin ang isang hiling ko? Ano ang hiling mo? Pakasalan mo ko. Hayop ka, Mateo! Para makuha si Ginang Marilag, ginamit mo pa ang ganitong paraan. Siga. Mati, huwag mong bibiguin si Ginang Marilag. Tiwala lang po, Ina. Iba po ako sa kanya. Sige. Sige. Pamilya kayo. Ako ang tagalabas. Sige. Mati, huwag mong sayangin si Ginang Marilag. Tiwala lang po, Ina. Iba po ako sa kanya. Sige. Sige. Pamilya kayo. Ako ang tagalabas. Marilag! Mali ako! Wala ka bang kasalanan? Ang pinili mo ay ikakasal sa iba. Ayaw mo kong pakasalan noon. Grabe ang pagkakamali mo. Kuya, nayon ay kasal namin ni Ginang Marilag. Pinasok mo ang silid namin. Anong pakay mo? Marilag, tingnan mo. Hindi ka niya mahal. Kuya, lasing ka na. Mateo, para lang sa kapangyarihan, isa kang walang prinsipyo. Nirinlang mo si Ina, pero di mo ko malilinlang. Pantay! Lasing ang kuya ko. Ihatid niyo na siya. Opo, kamahalan. Oo nga.
Ikaw na ang hari. Sasabihin mo na pinakasalan mo si Ginang Marilag dahil sa pag-ibig? Siya lang ang minahal ko. Katawa-tawa, wala si Marilag. Kaya pala pwedeng magsinungaling. Sino nagsabing wala ako? Sino? Sino nagpapanggap? Kung hahayaan mo siya manggulo, mababaliwala ang unang gabi natin. Mari. Huwag mo akong tawaging Mari. Yung pagdepensa mo para sa akin, nakakadiri. Buhay ka pa pala? Hindi kaya ikaw si Ginang Marilag? Tama. Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, lumayas ka! Mari! Mari! Huwag kang pakasalan siya! Mari! Mari! Ikaw ang fiancé ko. Hindi ka patay? Hindi kaya ikaw si Ginang Marilag? Tama. Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, lumabas ka! Mare, huwag kang pakasalan siya. Mare, ikaw ang fiancé ko. Ina, ayaw na sa akin ni Marilag. Kung alang mo lang, sana imingatan mo. Wala na akong lahat. Pero dati, meron ka ng lahat. Dati, ikaw ang pinakamaswerte na lalaki sa mundo at naging sayo pa ang pinakamagandang babae sa mundo. Mabuhay ang maharlikang hari! Mabuhay! 막시 타요 가요. Anong problema, Fernie? Ina, abala si Mari sa tungkulin. Hindi na siya makakabalik. Ayoko na magdiwang ng kaarawan. Sino nagsabing di ako makakabalik? Prinsite, maligayang kaarawan. Maharlikang hari, itaas ang kamay. Hey, pagod na. Maharlikang hari, mahirap harapin ang mga mandirigmang lihim ng hilaga. Mag-aral ka ng self-defense. Walang masama. Ayoko na. Tutal. Protektahan mo naman ako, di ba? Oo nga. Minahal niya ako noon. Maharlikang hari, itaas ang kamay. Ay, pagod na. Kamahalan, mapapanggap ang mga mandirigma ng hilaga. Mag-aral ka ng self-defense. Walang masama. Ayoko na. Tutal, protektado ako ni Mari. Diba? Oh, minahal niya ako ng lubos. Ina, sabihin niyo po, paano ko siya mababawi? Huli na, Fernie. Hindi ako susuko. Tiyak na mapapatawad niya ako. Mari, gusto kong maging sundalo. Sa digmaan, walang mag-aalaga sa'yo. Kung hindi kita makakasama, mas mabuti pang mamatay. Mari, pusta ko, mahihinaan ka rin sa akin. Mari, magpapasundalo ako. Sa digmaan, walang mag-aalaga sa'yo. Kung hindi kita makakasama, mas mabuti pang mamatay. Mari,
Alam kong mahihinaan ka sa akin. Sandatahang lakas! Sumama sa akin! Sugurin ng kaaway! Sugod! Patayin! Isipin mo kung paano mo siya tinrato. Ikaw mismo ang nagpalayo sa kanya. May dahilan ako! Kung mahal niya ako, dapat maintindihan niya ako! Naintindihan mo ba siya? Akala mo ba madali lang maging general? Pinagpapala siya ng sandatahang lakas. Anong hirap sa kanya? Sige, sumama ka sa sandatahang lakas sa Hilaga. Tingnan mo mismo ang digmaan. Sige, pupunta ako. Mari, takot akong di na kita makita. Delikado rito. Huwag ka nang sumugod. Hindi. Sasama ako sa'yo. Labanan ng kaaway. Magkasama tayo hanggang kamatayan. Bagay na bagay sina Prinsipe Mateo at General natin. Anong Prinsipe Mateo ang hari? Maganda na! Ito na ang huling atake nila. Baka nasa malapit ang hari ng Hilaga. Hari ng liwanag. Ang lakas ng loob mo! Nandito ka para mamatay! Hari ng Hilaga, huwag mo kong patayin! Bigyan mo ko ng dahilan. Marilag, hindi siya patay! Kaya pala nawala ang 100,000 kawal ko. Marilag. Ipapunta mo si Marilag. Siguradong darating siya. Hindi ka ba takot na patayin kita? Hindi mo ako papatayin. Dahil buhay ako, mas mahalaga ako sa'yo. Pwede kang humingi ng pera sa liwanag, lupa, kahit ano. Siyempre, di kita papatayin. Ang liwanag nyo, paano nyo ginagamot ang mga mandirigma namin? Ngayon, pakikiramdaman ko rin sa'yo ang maging bihag. Hindi mo ko pwedeng ganyanin. Ako ang hari. Bihag si Fernando. Pinapunta ako ng hari ng Hilaga para iligtas siya. Kung hindi, ipapako siya sa watawat. Buti nga kung mamatay siya, General. Hayaan niyo na siya. Paano kanya tinrato nun? Pinagbuwis mo ang buhay para sa liwanag. Ilang sugat ang tinamo mo. At sa huli, pinabayaan ka lang niya. Tama, General. Inagaw niya ang hukbo mo, sinaktan ka, at pinili kang pakasalan ang prinsipe ng Hilaga. Mari, halatang patibong to. Mari, siguradong ililigtas niya ako. Mari, halata naman patibong to. Mare, sigurado ililigtas niya ako. Fernando! Mare, nandito ka na. Iligtas mo ko. Alam kong may pagtingin ka pa rin sa akin. Mamatay ko man kahit saan. Huwag lang dito sa kampo ng kaaway. Pinapalakas mo lang sila. Pinatay mo ang anak ko! Papatayin kita! Fernando! Patay na ang hari! Takbo! Mare, ikaw, mapapatawad mo na ba ako? Fernando! Kuya,
Mabuhay ang hari! Mabuhay! Mabuhay ang reyna! Mabuhay!